Mga kapuso, may insidente na naman ng napatay na suspect habang nasa loob ng estasyon ng pulisya. Nangyari iyan dito po sa Sibama Police Community Precinct ng Manila Police District sa Sampaloc. At narito po ang News TV Quick Response Team para po sa update. Bago maghating gabi kagabi, hinuli ng mga barangay tanod ang suspect na si Brando Madid dahil nagnakaw umano ng mga gamit sa isang lasing na nakatulog sa kalsada. Tinangka pa umano ni Madid na manaksak sa barangay hall gamit ang gunting. Dahil sa idinulot niyang komosyon, dinala po siya sa Sibama Police Community Precinct. Pakakawalan na raw sana ang suspect matapos magpasya ang biktima na hindi na siya magrereklamo at magpapablatter na lang. Pero noong maiwan sa presinto si Madid at 3 pulis, bigla umano siyang nang agaw ng baril sa isang patrolman. Sa gitna ng agawan, 3 beses daw na baril si Madid. Ayon kay Captain Philip Ines, tagapagsalita ng MPD Station 4, wala silang nakikitang foul play sa insidente pero iniimbestigahan raw ito. Habang gumugulong iyan, nirelieve at dinisarma na ang sangkot na pulis. Kanina ay pinapasok po ang iyong lingkod sa loob ng Sibama Police Community Precinct kung saan nangyari ang sinasabing pang-aagaw ng armas ng suspect na si Brando Madid. Mga kapuso, ito po ang Sibama Police Community Precinct. Dito po yan sa Sampaloc, Maynila at kanina madaling araw, dito po naganap ang paumaril kung saan napatay ang isa sa mga suspect na kanilang naaresto matapos daw magtangkang mangagaw ng armas. Pagkatapos pong mag-imbestiga, pinigyan po tayo ng pahintulot para muling makita ang loob ng Sibama Police Community Precinct at ayon po sa inisyal na pagsisiyasat, kung inyong makikita, ang mga tama ng bala ay nakamarka pa ho sa kisame. Ito yung isa, naroon po yung ikalawa. At ayon po doon sa pulis natin mga nakausap, meron pa hong ikatlo na tumama naman dito. Sinasabing sa flooring, dito po sa parang receiving center, tumumba ang suspect na kanilang nahuli. Maayos na po sa lugar kanina pero binabanggit sa atin ng mga taga-Police Community Precinct na pati ho itong water dispenser at yung printer ay bumagsak matapos nga hong magkaroon daw ng scuffle o pangpapambudo yung pong mga pulis na naka-duty at yung suspect na sinasabing ng agaw ng armas. Bago ang insidente sa presinto ng MPD sa Sampaloc, may 2 insidente na ng mga napatay na suspect habang nasa kamay ng Pulis Maynila ngayong taon. Pinakahuli ay nitong Pebrero nang mabaril ang drug suspect na si Jerby Bernardo habang nasa custody ng MPD Station 7. Sabi ni Bernardo sa isang cellphone video, pulis ang nakabaril sa kanya. Ang depensa noon ng MPD Station 7 nang agaw raw ng baril si Bernardo kaya napilitang gumanti ng putok ang pulis. Noong Enero naman, nang agaw din daw ng baril si Benedicto Jumong Dizon habang nasa MPD Station 9 kaya nabaril siya ng hepe ng istasyon. Suspect si Dizon sa panggagahasa sa 8 buwang gulang na anak ng kanyang kabarkada. Kaunay po nang nangyaring insidente yan dito po sa Sibama Police Community Precinct. Kumuha tayo ng update. Makapiling natin sa pamamagitan ng telepono ang tagapagsalita ng MPD Station 4, si Police Captain Philip Ines. Kapitan, magandang hapon. Welcome sa QRT. Yes sir, magandang hapon Sir Emil at sa mga taga-panood niyo po. Captain Ines, status po sa isinasagawa ninyong investigasyon sa nangyari hong barilan dito sa inyong presinto. Hello Sir Emil, may nagkakaproblema lang po yung linya po natin. Narinig niyo po ka? No problem. Captain Ines, ulitin ko po ang katanungan. Kamusta na po ang status ng investigasyon ninyo sa naganap pong barilan dito sa inyong presinto? Yes Sir Emil, no? Yung proseso naman po at nasunod naman po yan. No? Katulad nga po na nabanggit ko kanina, yung ating pong pulis ay subject na po yan doon sa ating, yan po naman po ay administrative relief na po dito. Dinala po yan po sa MPD, sa homicide para po sa investigation at dadaan po siya doon sa mga technical investigation po tungkol po doon sa nangyaring insidente na yan. Ano po parte ng katawan na tinamaan ang suspect na nabaril po? Hello Sir Emil, hindi ko po medyo marinig pero ang sa pagkakaalam ko po no, hindi ko lang po eksaktong masabi sa inyo kung saan po siya tinamaan no. Pero pong report yung SOCO natin diyan, yung proseso lang po at yung proseso lang po ng pag-iimbestiga ang sinunod po natin, nirelieve po natin yung police natin, yung kanya pong firearms ay
na doon na sa kustudiya ng officer on case. Yun po yung ginawa natin dito po. Captain Ines, may pagkakataon kaya o meron kayang posibilidad na sa halip na sa fatal part ng katawan na binaril itong suspect ay sa less lethal sana para ho kahit paano buhay itong suspect? Yes, Sir Emil, ang punto po natin yan, yun naman po talaga ang punto natin. Kung magagawa po natin ang paraan na masabdyo lang natin yung tao. Pero sabi nga po, pag nakita na po tayo ng imminent danger sa part natin at based din po sa account kasi ng police natin, nag-scaffold po sila o nag-agawan sila, so beyond sa control na po ng pulis yan at kung nakita niya po na maaari na po siyang mamatay doon at maaari itong suspect makagawa pa po ng iba, so wala na po ibang choice kundi ipagtanggol po ang sarili niya. Captain Ines, base po sa ulat, ipapablatter na lang yung insidente ng pagnanakaw na kinasasangkutan ng suspect at hindi na po siya ikukulong dahil ayon sa report ay hindi na rin itutuloy ng biktima ang paghabla. Kung ganoon po, Captain Ines, bakit sa tingin ninyong mga agaw pa siya ng baril kung papalayain na rin naman siya kinalaunan? Yun nga po, ang nabanggit nga po sa atin, base na rin po sa account ng ating mga barangay official, nung kahit na sa barangay pa po siya, nagpapakita po siya na unruly siya. Ang sabi nga po, ang term na po na ginamit ng mga taga-barangay dyan, lasing po ba siya o bangag siya? So hindi po natin makuha at hindi po natin malaman kung ano po yung pumasok sa isip niya at nagawa niya naman po ito. Hindi po inulit ito ng pulis natin, kundi dinala lang po ito sa ating PCP para lang po i-record at kunin yung mga basic information niya. Kaya po nagtataka kami bakit po nangyari ito. Ito ho ba sa inyong palagay nakainom under the influence of alcohol nang dalhin sa inyong presinto o siya ho ay bangag sa illegal na droga? Yun po, base lang po sa account ng ating mga witnesses at saka yung mga taga-barangay. Yun po ang nasabi nila. Ang term na ginamit nga po nila sa amin kanina nung kinakausap ko, yung pong taga-barangay, bangag nga daw po ito o parang lango sa ipinagbabawal na gamot. Yun lang po ang nasabi sa atin pero hindi po natin makumpirma yan hanggang hindi po lumalabas doon sa ating gagawin na eksaminasyon sa kanya. Captain Ines, sa paunang investigasyon, may nakita po ba kayong paglabag sa protocol o procedure sa paghawak po ng mga suspect kalintulad na kaso? Unang-una po, Sir Emil, ang tinitignan po natin dyan kung may procedural lapses yung ating kapulisan. Lahat po ng anggulo tinitignan, lahat po ng mga circumstansya tinitignan din po at binabalanse po natin yan. At sabi nga po namin dyan, yan po naman ay open kami sa investigation. Kung meron pong makitang procedural lapses, sinabi natin sa ating pulis yan na kailangan niya pong harapin yun at makakaasa po kayo doon sa aming pakikipagtulungan pagdating po sa pag-iimbestiga. Sa mga ulat po kaninang umaga, wala pang nagke-claim sa bangkay nitong suspect. Sa mga oras na ito, Captain Ines, ano po ang impormasyong inyong nakuha? May nag-claim na po ba sa bangkay ng suspect? Wala pa po tayo nakukuha ng ganong impormasyon, Sir Emil. Kung ano man pong development doon, makakarating po yan sa inyo. Ang nakukuha lang po natin kung ano lang po yung naging status ng ating pulis po na na-involved dyan, kung ano na po yung status niya. At yun nga po, kung meron pong development, makakarating po agad sa inyo. Ito pong si Ginoong Brando Madid, Captain Ines. Siya po ba ay residente ng Sampaloc at may previous criminal record na po ba ito ayon sa inyong pagsasaliksik? Actually, sir, base po doon sa kanyang address, ito pong tao na ito ay taga Port area po, Pier 15. Kaya nga po, ang tinatanong nga po natin dyan, yung kanyang presence, bakit po siya nandoon nung oras na yon. At yun nga po, dahil nga po hinuli siya ng barangay, chinek nga po dahil nga po meron siyang ninakawan. Di ba po? At nakita rin po ng mga taga-barangay doon sa mga gamit niya, meron po siyang mga nakuhang gamit sa kanya na sinasabi nitong ating mga taga-barangay na maaaring miyembro siya ng akyat bahay. Pero sa ngayon po, wala po kami pang impormasyon tungkol doon kung ano man po yung background nitong tao na to. Ang sa amin lang po, yung po kung taga saan siya, ano po ba ang status, bakit po na siya naandon. Ano po naiisip ninyong paraan ngayon, Captain Ines, para hindi na maulit yung mga kalintulad na insidente? Unang-una po, titignan po natin, i-review natin yung mga procedure po natin kung may pagkukulang po ba talaga tayo doon. At tignan po natin lahat ng anggulo. I-review po natin yung ating SOP with regards po sa kustudiya ng mga huli natin sa police custody. Tignan natin to ano pa po yung i-improve natin. Yun po ang nakikita natin dyan.
Bilang Pangulo, Captain Ines, mensahe niyo po sa mga kababayan nating tila ba hindi ho kumbinsido sa kwento at may pagdududa ho sa kanilang mga isipan. Unang-una po, naiintindihan po natin yung pananaw ng ibang tao tungkol dyan. Ang mahalaga lang po itong ating kapulisan po, ginagawa po natin ang ating trabaho. At hindi po natin polisiya itong ganitong bagay na yung mga nasa kustudiya natin ay mapatay natin. Hinihingi po ng pagkakataon at wala pong may gusto niyan. Ang trabaho po ng pulis is to serve and to protect. Irespeto po natin yung dignity ng isang tao at yung human rights po. Mga kapuso, ang tagapagsalita ng MPD Station 4, si Police Captain Philip Ines. Captain Ines, maraming salamat. Magandang hapon po. Magandang hapon po at mabuhay po kayo.